ang isda kabalo magbatas. Kaya ang sitwasyon sang isda, sang pagtukob niya kay Jonah, sobra pa sa nainpatso. Katpiyar ka mo mga tao nga kita nainpatso, ginalupot, ginawa mo na nga ngagaw pa uli si mabalay, ikaw gusto mo nga maariya na. Pagkatulon sa kay Jonah sang very first, do maano na ang isda nga maghingagaw pa uli, nga ibuga niya na. Pero mga utod sa 3 ka adlaw kay 3 ka gabi, ang isda wala gid siya kaariya, sobra pa sa inpatso. Nasanay na ang mga tao dito sa Ninive nga ang isda ang ila gina-worship utod tao, ang nag-abot sa ila isda nga nagbuga sing tao. Happy Sabbath sa tanan. Thank you. Ang title sa aton mga utod nga pagatunan siningaga, tama ka common nga istorya sa Biblia, si Prophet Jonah. Sa libro ni Ellen White nga naga-title From the Splendor to Shadow, nga libro ni Ellen White, kag ang the Patriarchs and Prophet, ginsaysay kung paano si Jonah nagkadto sa Ninive, paano siya naging retubado, paano si Jonah naging suplado, kag si Jonah isa ka propeta. Si Jonah, mga utod sa Biblia, gin-mentions ni Ellen White, nga sa sunod sang 3 ka adlaw, 3 ka gabi, wala naka-eksperyensya nga nagtindog. Wala man siya ka-eksperyensya nga naghigda. Wala man siya ka-eksperyensya mga utod nga nagtulog. Kundi, mga utod, nag-upod siya sa isda. Nga, amuman ang taripad sa isda, pakadto sa Ninive. Gintay tulan naton, Jonah runs from God. Si Jonah nagdalagan, way nagpati sa Dios. Ang pamangkot amo ni, nga si Jonah wala nagpati sa Dios nga magkadto sa Ninive, kundi nagdalagan sila ni Ellen White pakadto sa Tarses. Kakumon niya istorya mga utod, pero ang ihaboy ko sa inyo, ang tama kabag-o nga istorya ni Jonah. Okay. Ang sabat mga utod amo ini, bangod kay ginpairal sang Dios ang ginatawag nga freedom of choice. Ginhayaan sang Dios nga si Jonah nagliko pakadto sa Tarses. Wala sang Dios ginpilit niya dito kit sa Ninive. Why? Ang pamangkot badting nga nakaabot siya sa Ninive. Ang sabat mga utod, kay sang didto na si Jonah sa isda. Sila na Ellen White, ang wala na sang ibang ginimo si Jonah kundi nagkumpisar sa Dios. Kag nagabay nga siniya Ginoo, buligi ako, luwasa ako, puno ka sang bugay. Kung imo ko luwason, ako mapati sa imo, makadto ko sa Ninive. Gisabat sang Ginoo yung pangamuyo, nga makadto sa Ninive, ginsugo sang Dios ang isda, nga dito siya ipusnga sa Ninive. Okay, kagaagin tugutan sang Dios nga si Jonah nagdalagan, way nagpati, nagpatarses, kay may kabangdanan ang Ginoo nga may mirakulo nga matabo sa Ninive. Okay? Anong mirakulo? Mga utod amo ini. Kung atong talupang doon, ang Ninive sa tong time ni Jonah, mga utod, ang ila sini nga gina-worship dito sa Ninive, si Dagon. Amo ni ang isda nga si Dagon. Gingalanan nila nga Dagon, kay ang kautod sina, isda, kautod tao. Amo ini siya ang gin-implement ni Manasseh dito sa Assyria, kag gin-adapt man sang Ninive. Ang ila gina-worship sa mga tao dito si Dagon. Karon, gintugutan sang Dios nga si Jonah magkadto sa Tarses, kay tunlon sa sang isda, kay ibugwak sa dito sa Ninive. Diri pa lang ang isda mga utod, nagprino na siya. Sa kadako nga isda, nagpagpunto niya diri mga utod, nagdalhak dito ang dako nga balod sa mga pamalay, kag ang nagaluto-luto, ang nagakalaon nga mga tao dito, nakibot nga may tubig, kag may hampak sa ila dito sa palibot nga wala man sang bagyo, nga may tubig. Ang mga tao, mga utod, nagawas, kag naglantaw sa dagat, kag nakita nila nga may isda nga dako dito mga utod, nga nakita nila, nga may isda, kag amo ang nagdako, nagdala sang dako nga balod, kag ang mga tao, mga utod, nga ang mga tao sa Ninive, ang ila gina-worship si Dagon. Nakibot ang mga tao nga may isda nga dako-dako dito sa unahan. Kag sila nga Ellen White
Nga ang baba sang isda nagamat-amat nako. Ang istoryas ni Jonah mga utod hindi sila nga pag-abot sa isda nagbuga tao waay. Ang isda dito siya nagdulog sa may tubig nga kung mabuga niya si Jonah, pwede pa siya makatras. Tagsiling sa Biblia, gindala sa dito, daw ginbala sa tinador, nga dito sa ginhaboy sa mamala nga duta. Nakita nila nga samtang nagdanga ang isda, may ara tao nga nagaamat-amat buwa sa baba sang isda. Kag ginpus nga dito mga sa mala. Kag ang mga tao na tingalagid nga ang ilang gina-worship si Dagon, statwa, pero sa to nga time, may nag-abot nga isda nga nagbugwak sang tao. Amo ning istorya ni Jonah. Pag-abot dito mga utod ni Jonah, dito sa mamala nga bagay, ang mensahe, ang tao nagahulat kung anong iambal ni Jonah. Pero kung kusang loob si Jonah nag-abot dito, karang ambal nga, magingol sol ka mo. Ako ginpadala sang Dios. Adlawan nila si Jonah. Pero kay nakita nilang ilaya gina-worship na si Dagon, wala ginagagiyo, may taho yang aling sa isda, naghambal, ang mga tao nagpate. So amo ning tun-an naton kung paano sila nagpati, ano ang instruction sang balaan nga espiritu nga si Jonah nagmensahe dito. So mga utod, ang first nato na sila tunaan nga ang ngalan nga Jonah, sila nga the name Jonah means nga dove. Ang originate sini nga pangalan from Hebrews, sila nga ang ngalan niya sini mga utod, Yona. Sa ato ni namalan, Jonah. Sa Hebrews, nga pulong, Yona. Kag ang meaning sini mga utod, nagasimbolic sila niya meaning of a dove, representing peace and gentleness. Ano, isang iya meaning ni Jonah, no? Okay. Sa time ni Jonah, sino ang hari sa Nineveh? Ang hari dito mga utod, si Tiklat, Pileser, the third. Amo ini sang hari. Pero mga utod ang Nineveh, so wala pa nag-abot dito si Jonah, gintagna na siya ni Prophet Nahum. Ang nagsulat sa 3 ka chapter sa Nahum, si Prophet Nahum, isa niya gintagna na ang Nineveh papason sang Dios. Nag-abot ang takna, wala na si Nahum. Sa time ni Jonah, si Jonah ang ginsugo sang Dios nga tagaan last warning. May kumangkot ko sa inyo. Pag-abot ni Jonah dito sa may Nineveh, ano ang instruction sang Dios sa kay Jonah nga ihambal sa taga Nineveh? Amo ini mga utod si Tikla nga hari sang Nineveh. Kag hindi ni siya basta-basta nga magpate, kaya ang iya sila gina-worship si Dagon. Ang pamangkot brad, nga ang kadamo-damo sang isda sa kalibutan, sa dagat, nga ginpili sang Dios ang belly fish. Belly fish ang pangalan sang isda nga nagtukob kay Jonah. Ano ang belly fish? Mga utod sa akon nga study, ang belly fish, isa siya ka dako man nga isda. Ang iya itsura niya daw aloy, pero mga utod, sa ako niyang pag-study, kung ang sari isang isda na daw aloy, dako ng iyang heart. Kung dako ang iyang heart, ang isda kabalo magbatas. Kaya ang sitwasyon sang isda, sa pagtukob niya kay Jonah, sobra pa sa nainpatso. Katpiyar ka mo mga tao nga kita nainpatso, ginalupot, ginawa mo na nga ngagaw pa uli si mabalay, kaya ikaw gusto mo nga maariya na. Pagkatulon sa kay Jonah sang very first, silang na Ellen White, do maano na ang isda nga maghingagaw pa uli, nga ibuga niya na. Pero mga utod sa 3 ka adlaw, kay 3 ka gabi, ang isda wala gid siya ka area, sobra pa sa inpatso. Okay. Ari mga utod ang siling niya, amo ining ilagi na imo nga goddess. Amo ini siya ang Belipes. No? Amo ini si Dagon. Si Dagon, mga utod, amo ining ila gina-worship. Pero ang kadami, kay sila na nasanay na ang mga tao dito sa Nineveh, nga ang isda ang ila gina-worship, utod tao,
ang nag-abot sa ila, isda, nga nagbuga sing tao. Makita sa may Splendor of Shadow nga libro, page 145, dire siya mga utod nag-umpisa, kung paano ang kalalakan nag-start dito sa may bangka, nga siling niya, samtang nga nagabagyo, perti nga ulan, sobra pa sa bagyo na eksperinsahan sang bangka, o kung sang boat, ang kapitan sang barko o kung sang sakayan, naghambal, nga siling niya, tanan-tanan nga Diyos ato na natawag. Nga ang wala gid na mati sa aton, may isa gid dire, nga ginadimalas, nga naumid kita. Sila niya ipanghaboy ang tanan naton nga mga dala, naubos na panghaboy ang mga dala sa mga tao. Mag-ana ang bangka, wala na gid sa dala. Pero ang bangka, mga utod sila niya, kung madugayan pagid pila pa ka minutos, maguba na sang hangin. Sila niya kadagko nga mga balon sa tumatay. Tangan sa mga kargos, si Jonah nagatulog dito. Nagsiling mga utod ang kapitan. Sila niya, sugiri kami. Niya, ano ang imo trabaho? Gipamangkot sa kapitan. Niya, ano ang imo trabaho? Niya, ano ang imo pungsod? Niya, ano ang imo kaliwat? Si Jonah nagsabat sila niya. Niya kay nagsiling siya sa ila. Niya isa ako ka Hebron. Si Jonah mo sila noton, isa sa ka Hebron. Sila niya ginakadlukan ko ang Ginoo, ang Diyos ng langit, nga naghimo sang dagat, duta. Nga sila niya, ginakadlukan ko ang Diyos. Karon mga utod, amo ining ginsugid ni Jonah sa kapitan. Tumbal ni Jonah, and they said to them, pick up me. Niya kad si Jonah nagsiling. Hakwata ako. Ginsugo niyang kapitan. Agsaha ako. Niya kad itagbok ako sa madulom. Niya kadagatan sang tubig. Kay malinong ang dagat sa tiyon niya ako inyong haboy sa tubig. Ang pamangkot amo ni. Pwede naman si Jonah nga maglumpat. Kaya nasugay naman nga siya ang kabangdanan. Nga ang insubo niya pa ang mga tripulante ang kapitan niya, hakwat ako. Buot silingon, wais si Jonah. Ay, propita ba eh? Buot silingon mga utod, ginagamit ni Jonah ang iyang utot. Ang pumangkot amo ni Brad, nga ang ginsubo pa ni Jonah, nga mapahakwat siya. Kadako daan siya ng tao. No, mapahakwat pa siya. Pero nga perwisyo sa iya sa may sakayan, ang mga dala sa mga tao, ganpang haboy na nila, mapahakwat pa. Amo ni kasuplado si Jonah. Nga nagpahakwat si Jonah, kay ara sa utok ni Jonah, nga hindi siya gusto, nga iakusar ni Satan nga naghikog. Kanya. Kay kung naglukso to si Jonah, iakusar siya sa ni Satan, ay nagpropeta ka, naghikog ka. Gingamit ni Jonah ang pagkawais nga naisahan niya si Satan. Kag, ang sa utok ni Jonah, kapag naging-itsa siya, may ara siya kapasidad, may ara siya siling niya power, nga mangayo tabang sa Ginoo, kay gin-itsa siya sa tubig. Amo to mga utod nga siling niya diri dayon. Sa pag-itsa niya kay Jonah, nga siya nagahambal nga ihaboy, linya, and the Lord had prepared a great fish to swallow up Jonah. Sa tumay nga time, buot silingon, wala pa kapangamuyo si Jonah na balaan na sang Diyos nga kung dito na siya dito sa tubig, mga muyo sa Ginoo. Nabalaan naman sang Diyos nga kung tunlon sa isda, si Jonah, mga muyo magyapon sa Ginoo, mga ayo tabang. Kag siling nga diri mga utod. Samtang again, itsa na si Jonah, maging preparar ang Diyos ang isda, nga sa pagkadako na dahil nga baba, gasiga ng iya mata, sa pagbulyong gid sa pagsiga sa iya mata, para nga mabingat gid iya nga baba, nga si Jonah hindi masamad sa iyang ngipon. Maalagaan si Jonah. Natulon na si Jonah, siling na Ellen White, samtang nga dito siya sa baba sang isda, si Jonah nag-start man pangamuyo. Nag-travel sila sa sulod sang 3 days and 3 nights. Buot silingon mga utod, anong leksyon makuha ta diri? Anong sitwasyon sang isda? Buot silingon,
concern lang kita anay sa nilalang sang Dios. Ano ang balatyagon ayhan sang isda? No, sa inyo lang. Nga sa sunod sang 3 ka adlaw, 3 ka gabi ang isda hindi magpakali. Sobra pa sa nagabusog. Sa tion nga siling na Ellen White, si Jonah nga dito sa sulod sang isda, kung mga pangamuyo, magtawag sa Diyos, siling nga nagaluhod. Nagaluhod pa si Jonah. Sa tion nga maggiyo si Jonah, nga magluhod, ang isda perti kadalagan nga wala kabatyag sang kapoy. Sila sang Ginoo, gintagaan sang Dios ang isda sang dala nga maglaktod diretso sa may Nineveh. Ang pamangkot, Brad, ano kalayo? Ano ayon kalayo ang Tarsis to Nineveh? Nga agin travel sa isda shortcut. 3 ka adlaw ka 3 ka gabi. Kag ang isda mga utod, wala sa ka-experience nga nagpahuway, wala sang record nga nagpahuway, wala sang record ng isda nga nagtulong, kundi sila niya ang isda was-was nga dalagan, wala sa pakialam sa mabungguan niya nga isda sa dagat. Mga utod, ari ang mapa, amo ini siya ang Assyrian, amo ni siya ang bansa o kung ang country sa Assyrian, ang capital city niya amo ng Nineveh Empire. Kag mga utod, ini siya ang Nineveh. Amo ini siyang city sang Nineveh. Ang ila gina-worship si Dadon. Kag ginatanaw na siya ni Jonah nga iya ini mission nga pagpatagaan sang bantala, warning gitagaan sang Dios nga 40 days. 40 lang kaadlaw ang ginhatag sang Ginoo nga maghinulsol sila. Isili niya sa sulod sang 40 kaadlaw, kung hindi kami maghinulsol, padalaan sang Dios sang kalayo, sang linog, sang tornado, sang baha. Ini siya ang Nineveh. Mapukan ang Nineveh. Pag mapukan ang bilog ng katauhan, mga utod, namati ang mga tao kay sila nakasaksi nga ang naghambal sa ila halin sa isda. Ang ila gina-worship statwa nga isda. Karon niya ang nag-abot sa ila tao nga ginsuka sang isda. Kag ang hari nga si Tiklat, pagbugas ang isda kay Jonah, si Jonah tama kalapyo. Ang isda man mga utod nga murudlo iya mata. Kay naghambal ko ng isda nga bawo ikaw gid suplado nga gid. Wala na sang iba nga haslo nga tao. Pati ako yan naumid sang imo kahasluan. 3 ka adlaw ka 3 ka gabi sacrifice ko sa imo. Sa tiyon maggiyo ka, amo man taripad ko, wala ako sobra pa ko sa impatso. Pertigin patso ragyan sa isda kay Jonah. Na si Jonah dako man nga tao. Hindi man si Jonah makahigda sa tiyan sang isda kay mabunggo man sa hasang kay sa ikog. Ang suwasyon ni Jonah pungko. Kung mga muyo sila niya maluhod, magsikat-sikat man si Jonah, ang isda mga utod sobra pa sa ginabusog. Nga kasakit ang tiyan sang isda, nga gusto na silang naninwait, gusto sang isda, nga iluad na si Jonah apang may instruction sang balaan nga espiritu, nga ayaw na iluad. Travel pa, another 2 nights. Pag abot naman sa 2 na kagabi, sila sang isda, gusto ko na ganyan iluad, kaya ganyan, patso na ganyan ako. Sobra pa sa ginalupot, sobra pa sa nagabusog, na gusto niya iluad na si Jonah. Pero sila isang malayang espiritu, ayaw! Another 1 night! Pag abot sa 3 night, mga utod, dito na. Pag abot sa 3 nights, amo na nagwao. Atong isda, layo-layo lang mga ni Jonah. Baw sila ni Jonah, buta man si Jonah sang langsa. Buta man si Jonah sang laway sang isda. Pahuway-huway man si Jonah, pero sila isang isda niya, baw. Tarito badong sa imo, ako nag-anto sa imo. Ang resulta sa isda na naghapoy sa iya, sila niya, baw. Naglaw-law, nagluy-luy, kitang akon nga panit sa imo, Jonah! Bisan pagbubwa ko sa imo, ginaalagaan ko ikaw kay hindi masangit sa akong ngipon.
Kag subong 3 days and 3 nights. Ako makapuway-way gibon sa kakapoy. Ara na! Tapos ang obligasyon ko sa imo. Bisan ang akong mga organ. Nag-sacrifice, kaginmanduan sang Diyos, kaya hindi ka mo magdiyo. Ang iyang stomach na nagagaling sa pagkaon, nag-stop. Kay si Jonah, ang ginalagaan dito, kay kapag mag-giyo, mag-operate, ang iyang liver, ang iyang stomach, si Jonah matunaw. Ginhold, sila nga rin, ginhold sang Diyos, ang organ sang isda, kay dito, ang propita sang Diyos sa sunod sang isda. Pag-abot dito mga utod, amo ini. Pag-abot na dito sa Ninive, amo ini si Haring Tiklat. Jonah chapter 3 verse 5, niya kag ang katawan sa Ninive nagtuo sa Dios. Nga kay siling sang hari, gusto ko pamatian ang ginsuka sang isda nga tao kung ano iya ginhambal. Kung anong iya ginhambal, kita mamati. Mga utod, kung aton basahon ang chapter 1 verse 12, kung aton pagkinibasahon hasta ini nga chapter, sa silatan ni Ellen White, naghambal ang hari nga siling niya. Sugod subong, hindi ko gusto nga maabot sa aton ang kalalatan, ang baha, ang kalayo, kag ang linog. Sugod subong, gin-announce ang hari, maghinonsol kita tanan. May Diyos kita ginaalagad, si Dagon. May sobra pa kay Dagon na naghambal. Si Jonah, mga utod amo ini. Nag-announce ang hari dito sa Ninive nga sila nga sugod subong. Wala sa may mag-inom sang tubig. Kag wala man sang may magkaon. Kag sugod subong, kamo nga may mga sapat, amo ng announcement sang hari. Kamo nga may mga sapat, putsa ninyo sang sakop. Bayuin nyo sakop. Kag kamo man nga tag-iya sang sapat, kita man tanan nga ari din nga mga tao sa Ninive, magbayo kita sakop. Wala sa may mag-inom tubig, mapuasa kita, mga utod. Ang istorya sa ito time sila, nagpuasa dito sa city sang Ninive. Kay nagpati sila kay Jonah nga maghinulsol sila. Sila ya ang Ninive bantog na sugad, bangod sang ila matahong nga mga palasyo. Sila niya, tapos sila niya, may ara pag sila mga advanced nga mga artikura, mga architect, mga pag-design. Abansi sila sa mga teknik o kung mga idea. Ara ang record, kag sila niya pag nagapakita sa mga artikulo, kag sila nga mga natural nga mga hinimuan sa mga Assyrianhon. Okay. Sa sini nga time, ang Ninive sila niya, amo ang bantog nga kapital sang dumaan nga Assyria, sinya ginhimo ni Haring Sinikired, ara ang record, sang 705 BC, sila niya ang Ninive, kapitan nga nangin, bantog, kag mga mauswagon nga syudad sa dumaan nga kalibutan. Tama, katahog ang Ninive, dako kayo ang Ninive, mga utod, kag ari diri ang source. Yaman sila. Galing ang problema, sila niya, nagahimo sila sa pagkakikhilawas. Idolatry. Dito sila nag-worship sa kay Dagon. Diyos sang Assyria, kag Diyos mga utod, dito man sang Ninive. Ang Ninive, isa ka mga uswagon, pero ginbantaan nga sila mga utod, wala sang Diyos. Kung inyo nadumduman, ang California nasunog. Ginbantala nga sila wala Diyos. Ang Ninive mga utod, mabasa ta karon nga may sinulatan sa Ellen White nga padalaan sila man sang kalayo nga hindi mapapas. Jonah was 8th century prophet, siya sang 750 BC.
magsiling kita nga BC before Christ. So about 150 years after Jonah, dito sa Assyrian mga utod, buot silingon, after 150 years man, nga gintagna na siya ni Nahum. Si Nahum, isa siya man siya kapropita. Okay. Ang Ninibe, siling yan, nagpati sila sa mensahe ni Jonah. Kag ang Ninibe mga utod, wala na sila nag-worship sa kay Dagon. Nakita ni Jonah nga ang tao nag-worship. Nagpati kay Jonah. Ang pagka-after si Jonah, mga utod, si Jonah nagproblema. Sila niya, abugid ang akon nga ginapinsar daw. Nga ang Dios maluluyon gid sa taga Ninibe, piya patawaron nga ang akon taniya gusto, hindi piya gusto nga ang Ninibe patawaron. Amo ning batasan ni Jonah, gani kay mga utod, gin pangita ko sa research. Si Jonah hindi siya gusto gali nga magkadto sa Ninibe, kay ang iya nga father ginpatay sa mga soldado sa taga Ninibe. Amo to kabangdanan nga si Jonah nag-ikyas, naggawas. Kay nagadumot sa taga Ninibe. Pagkabati ni Jonah nga nag-mention ang prophet nga sila niya sunugon, mapukan, nalipay si Jonah. Sang warning na nga 40 days mga utod. Si Jonah ang ipadala sang Diyos. Amo to nga kabangdanan nga si Jonah nagkadto sa Tarsis kay hindi sa tanay magpati. Kanya ang punto. Nakuha na itong idea. So, amo ning istorya mga utod ni Jonah sa aton sini ngaga. Kag samtang si Jonah mga utod tapos na mensahe, naghambal ang Ginoo kay Jonah. Sila niya kag ang Ginoo nagsiling, mayo bala nga maakig ka? No? Do you will to be angry? Kay akig si Jonah. Nasaksihan ni Jonah nga nag-worship sila, nagpati sila kay Jonah sa sulod sa tagipuso ni Jonah. Hindi gusto si Jonah nga nakaagom sila kaluoy, kay gusto ni Jonah tani, mapukan sila, makabalo si Jonah. So, amo na naman po ang Ginoo sa iya. Yeah, do you will be angry? Okay? Di sila sa Ginoo, maayo pala nga maakig ka. Dayon si Jonah nagsiling. Nagwa si Jonah sa syudad, siya ka naghimo sang payag. Oh, pagkatapos sa mensahe, nagpungko-pungko siya, nag-worship ng mga tao sa iya, buot siya nagwa siya sa city, base sa record. Page 148, paragraph 1, sa The Shadow of Splendor. The Splendor of Shadow, na libro ni Ellen White. Nagwa si Jonah sa city, kag naghimo sang payag, kag nagpungko dito sa guwa sang payag sa bato, kag naghambal sa Ginoo nga siling niya. Natapos na akong mission Ginoo. Di nalipay ka? Patya na ko Ginoo. Amo lang bali Jonah. Nya Ginoo patya ko. Sila naman sa kasulatan, samtang si Jonah nagaayo nga patyon sang Dios, ginpatubuan sang Dios ang kahoy inili siya nga pungkuan. Ara mabasa nyo, chapter 4. Kag nag-provide sang mga dahon. Kag ang silak sang init nga nagaigo sa iya nga kalbo ni Jonah, siya ulo, ay gusto niya mapatay, ginhandungan sang mga dahon. Kag nangamuyo naman si Jonah, nga siling niya, kanami si imo Ginoo, no? Sa piyak sang akon, ginagusto mapatay, imo ko inalagaan, ginbutangan mo mga dahon ang kahoy, gipatubo mo. Yo, kanami gid sa imo Ginoo. Siling niya, this is the final judgment. Buot silingon. Amo ini karon ang bantala sa Ginoo sa imo kasakon halin kay Jonah. Nga maabot sa aton karon nga panahon ang final nga paghukom. Final judgment. Ang mensahe sa testimonies, mga utod, January 11, 1897, gisulat ni Ellen White, nga siling niya, kadamo siling niya sa katapusan niya mga adlaw, nga pagahukman sang Dios nga sila ideklarar na hindi sila anak sang Dios. Kadamo siling niya sa iglesia nga mga kaanakan o kon mga membro nga siling niya mga utod hindi sila anak sang Dios. But silingon, isa ini ka panawagan sang Ginoo nga warning. Tama? Warning. Basi nagakilala ikaw kag ako nga ari kita subong nagapungko.
Pero nakita sang Ginoo ang imo nauna kag tagipusoon. Kung bala ina genuine. Ina bala to tuod nga pag-worship sa Dios. Kay sila niya sa record, mga utod, for many whose name now appear on the church book are not the children of God. Sila niya, kadamo subong nga nagapungko subong o kung membro sa iglesia, nga sila niya, ilang pangalan ara sa libro sa iglesia. Arang record. Sila niya, pero are not the children of God. In the book of heaven, sila niya kag sa libro man sa langit, naka-record, sila niya recorded ang ilang mga pangalan. Sila niya, pero nakita nga ginabalan sang Dios. Ginatimbang sang Dios kita karon. Base ang imo timbangan laban sa hindi ayon sa prinsipyo sa balaan nga espiritu. Gindeklara nga sa time sang judgment, final judgment, sila niya, hindi ikaw anak sang Dios. Pero ang naming mensahe kay na-advance kita. Subong ya, siguraduhon naton nga ikaw ug ako anak sang Dios. Amen. Tuntunan ang 7 lesson from the life of Jonah. Number 1, God speak to us. Nya ang Dios nagahambal sa aton. Ang pamangkot ko mga utod amo ini. Anong imo nabatyagan karon nga ang Ginoo nagahambal sa imo? Anong nabatyagan mo karon nga ang Ginoo naga-comfort sa imo? Nya God speak to us. Number 2, nya don't run from your purpose. Nya hindi ka magdalagan sa imo katuyuan, nagapakilala ang Ginoo nagahatag sa imo mensahe. Nga ang imo pag-alagad sa Ginoo nga nagadalagan ikaw pakadto sa finishing line. Ikonsulta tanan sa Ginoo. Hindi ka magdalagan sa imo dalaganon nga wala mo ginkonsulta ang langit kay kung ikaw lang ang nagdalagan, imo-imo lang na ing mga hinimuan, hindi ka magdaog pakadto sa finishing line. Number 3, don't waste your resources. Hindi pag-usiki ang imo mga pagkabutan, income, manggan, mga utod. Makita sa Ginoo kung abunan siya ka tipigan mo. Sila niya, mag-abunan siya ka sa pagbulig sa iglesia, sa bulaton sang Dios. Nga kaya ang natabo sini, nagbayad si Jonah sang kantidad dito sa mga tripulante nga wala kabalo ang kapitan. Okay, number 4, hindi ka magkomportable sa mga sala. Ang iban, comfort na sa sala. Okay lang basta kaginansya dako. Number 5, ang Diyos magahatag permi sa pamagi. Nagapakilala. Ang imo nga dalanon, ginakonsulta mo permi sa Ginoo, mga utod. Ang Ginoo na mag-provide. Kung sa Tagalog pa, wala ka na dapat alalahanin. Tama. Bisan ang mga problema sa imo panimalay, itugyan mo sa Ginoo. Ginoo, hindi ko ni kaya. Wala pang iban sa kamaturan, hindi ko ni kaya, Ginoo. Ikaw ang bahala sa ubod-subong. Sila niya ang Ginoo na maghatag sa mirakulo before the close of provision. Number 6, hindi ka magkabuhi sa kabuhi nga nagareklamo, complaining, likmarador. Tama? Number 7 last, God mercy extend to all. Sila niya, ang kaluoy sang Diyos nagalambot sa tanan. Nga kotoran. Sila nga aga, natapos atong pagtuon, bahin sa background ni Jonah, sa atong kabuhi, kag mapipra naton ang pagtakop sa kaluwasan, final judgment. Ang Diyos magpakamayo sa imo sa akon, sila nga aga. Amen.